The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na laging bumibisita sa isang libingan para sa yumaong asawa niya. Kung saan may nakikita siyang misteryosong babae na nakatira sa sementeryo. Ako si Linda at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang lumipas. Nagsimula ito nang pumanaw ang aking asawa dahil sa isang aksidente at nayanig ang aking buhay. Sa aking pagluluksa ay araw-araw kong dinadalaw ang kanyang libingan. Labis kasi ang aking kalungkutan lalo na't biglaan ang kanyang pagkamatay. Kaya naman lagi akong dumadaan sa sementeryo tuwing tapos ng aking pasok galing trabaho. Dahil doon ay may isang tagalinis na aking nakilala na nagpakilalang Mang Isko. Mabait si Mang Isko at siya ang nagturo sa akin ng mga daan sa sementeryong medyo nakakaligaw sa laki at dami ng libingan sa paligid. Siya din ang unang nakakita sa aking humahagulgol mag-isa nung ako ay bumisita sa libingan ng aking asawa. Sobrang bigat sa akin ng pagkamatay ng aking asawa dahil ang aksidente niya ay nangyari ilang araw lang matapos naming ikasal. Balak pa naming bumuo ng pamilya, ngunit bigla na lang itong naglaho. Naputol ang aking pagninilay-nilay nang may mapansin. Nakakita kasi ako ng isang babae na tila nakatitig sa aking likuran habang ako ay umiiyak. Maya-maya ay bigla itong naglaho na parang bula at napansin kong may kumakaluskos malapit sa akin. Nang silipin ko ito ay nagulat ako dahil nakayuko ang babae sa sahig. Dun ko napagtanto na ang kaluskos na aking narinig ay ang pagkain nito sa mga pagkain na iniwan sa mga libingan. Nagmadali akong umalis dahil kakaiba ang pakiramdam ko sa babae. Nalungkot ako na ang alay ng pamilya sa kanilang yumao ay kinain lang nito. Naaawa ako sa ibang nakatira sa sementeryo dahil naisip kong siguro ay wala silang matirahan kaya pinili nilang manatili na lang sa isang sementeryo. Ngunit ang iba kasi sa kanila ay tila walang galang sa pagluluksa ng mga namatayan at nabababoy ang ibang puntod dito. Naisip kong nais kong kausapin si Mang Isko tungkol dito dahil siya ang inaabutan ko na tagalinis sa puntod ng aking asawa. Bibilinan ko siyang ayos lang na may kumuha ng mga iniiwan ko dito. Huwag lang hayaan na ihian o dumihan ang pwesto ng aking asawa. Nag-iwan din kasi ako ng litrato sa puntod niya ilang linggo ang nakaraan at bigla itong nawala. Napansin ko din na para bang may hukay sa paligid nito at nag-aalangan akong baka may humukay sa katawan niya at nagnakaw ng kanyang mga kasuotan. May mga nababalita din kasi noon na ganun ang ginagawa nila sa mga bagong patay na kinukuhaan ng mga alahas at damit. Ayon naman kay Mang Isko ay binabantayan niya ang puntod ng aking asawa at sinigurado niyang walang gumagalaw daw dito. Isang gabi ay muling nagpakita sa akin ng babae at kinalabutan ulit ako. Kakaiba kasi ang galaw niya kaya umiwas ako sa kanya para isipin niyang hindi ko siya nakitang kumakain ng pagkain sa mga puntod. Bago ako umalis ay lagi na lang itong naglalaho bigla. Nakwento ko kay Mang Isko ang tungkol sa babaeng umaaligid palagi malapit sa puntod ng aking asawa. Ngunit wala daw siyang naaabutan. Kakilala daw niya ang mga nakatira sa sementeryo dahil siya rin ay dito nakatira, ngunit wala naman daw bagong lipat. Dun ko naisip na tapangan ng aking loob at kausapin ng babae. Baka naligaw ito
at kailangan ng tulong, kaya nais kong abutan siya ng pera at ipakilala sa mga pwedeng tumulong sa kanya. Kinabukasan ng gabi ay saktong naabutan ko siya. Sumilip muna ako para tapangan ng aking loob at dun ko napansin na tila umiiyak ang babae. Ngunit bago pa ako makalapit ay nakita kong nagkakalkal siya sa sahig. Nang lumapit ako ay nagulat akong binubungkal niya ang puntod ng aking asawa. Ang nakakakilabot pa ay tila naaagnas na ang balat nito nung ako ay lumapit. Dun ko napagtanto na isang kaluluwa na pala ang babae. Kaya din walang ibang nakakakita sa kanya ay dahil multo na pala ito. Umiiyak ang kaluluwa at humihingi ng tulong habang siya ay nagkakalkal sa lupa. Nanginginig ako sa takot, ngunit hindi ako makagalaw. Ang mas malala pa ay nang may mapansin ako sa hinuhukay nito. Dahil nakita kong may katawan ng isang babae sa ibabaw ng kabaong ng aking asawa. At dun ko napagtanto na pareho ito sa suot ng naghuhukay na kaluluwa. Bigla itong nagsalita at nagpaliwanag na kamamatay lang niya ilang linggo ang nakalipas at tinago ang kanyang katawan sa loob ng puntod ng aking asawa. Dun ko napagtanto na kaya pala naabutan kong tila may humukay sa puntod nung kamakailan. Ang gumahasa at pumatay daw sa kanya ay si Mang Isko at nagsinungaling ito sa sinabing pagbantay sa puntod ng aking asawa. Maya-maya ay nakarinig ako ng kaluskos at naaninag sa aking likod si Mang Isko na nakita na din ang kaluluwa ng kanyang biniktima. Biglang lumabas sa likod ni Mang Isko ang babae at tila hindi na ito makagalaw. Paulit-ulit na sinalaysay ng kaluluwa ang mga ginawa ni Mang Isko at doon ko napansin na may ibang kaluluwa ng mga babae pa ang lumabas at lumapit sa kanya na tila nagagalit. Sinugod ng mga kaluluwa si Mang Isko at doon ko naisip na malamang ay mga dating biktima niya ito at marami pang ibang nilibing sa ibang mga puntod. Agad akong tumakbo papalayo habang nanginginig sa takot ang matanda at agad akong tumawag ng pulis. Nahuli si Mang Isko at napatunayang siya ang pumatay sa babae at sa ilan pang biktima na natagpuan sa ibang puntod matapos makakuha ng ebidensya sa mga katawan nito. Simula nun ay hindi ko na nakita pa ang kaluluwa ng babae. Hindi na din ako nababalot ng kalungkutan tuwing bumibisita sa puntod ng aking asawa. Naisip kong kahit may trahedyang nangyari sa akin nang mamatay siya, ay nakapagbigay ako ng kapayapaan at hustisya sa babae sa libingan.